Sa isang lupain na yumayakap sa lilim ng Mar Ingle na Sangolsen, bundok ng lambak ng pino, ay mayroong nayon na dating puno ng halakhak ng mga bata at ng kaluskus ng mayayamang bukirin. Ngunit sa napakaraming buwan, isang walang awang tagtuyot ang sumekop sa lupa, na nagpabago sa matabang lupa tungo sa bitak-bitak na alikabok at sa nagkikinangang palayan tungo sa tiwangwang na lawak. Ang ilog na karaniwang masigla, na matagal nang bumubuhay sa kanilang mga buhay, ay umagos na lamang ng may malungkot na buntong hininga, ang mga bato nito'y pinapakulo sa ilalim ng isang walang awa na araw. Araw-araw, sinisilayan ng mga taga-nayon ang walang ulap na kalangitan, ang kanilang mga puso'y mabigat sa isang katahimikang isinilang mula sa lumalamlam na pag-asa, habang ang mismong hininga ng buhay ay tila tinalikuran na ang kanilang minamahal na tahanan. Nagsalita ang mga matatanda tungkol sa Sangolsen, hindi lamang bilang isang bundok ng bato at mga puno, kundi bilang ang sagradong tirahan ng Sanshen, ang espiritu ng bundok, isang mabait na Diyos na sinasabing nagpoprotekta sa mga nagbibigay galang sa sagrado nitong kalikasan. Bulong-bulungan ng mga alamat ang kapangyarihan ng Sanshen na utusan ang mismong mga elemento, upang magdala ng ulan na nagbibigay buhay o magpahupa sa matinding init ng araw. Ngunit, walang sinuman sa mga nabubuhay ang nakakita kailanman sa espiritu, o diretsyong humingi ng tulong nito, dahil ang presensya nito ay banayad, ang karunungan nito ay malalim, at ang mga pagsubok nito ay madalas na nababalutan ng hiwaga. Ngayon, habang lumalalim ang kawalan ng pag-asa, ang mga mata ay bumaling sa matatiyog na tuktok, na inaalala ang mga lumang kwento. Isang gabi, habang ang huling sinag ng araw ay lumubog sa abot tanaw, na nagpipinta sa kalangitan ng malungkot na kahel at lila, tinipon ni Elder Park ang buong nayon. Ang kanyang tinig, bagamat mahina dahil sa katandaan, ay nagtataglay ng bigat ng mga henerasyon, na bumabagtas sa pagod na bulungan. Nagsalita siya tungkol sa isang desperadong hakbang, isang gosa, ritual na handog, para sa Sanshen, isang malalim na pakiusap para sa awa. Ngunit hindi ito magiging ordinaryong handog, inspirasyon mula sa isang sinaunang teksto, idineklara niya itong isang pagsubok ng sinseridad, kung saan sino mang taga-nayon ay maaaring umakyat sa Sangolsen at maghandog ng pinakamahalaga para sa kanila, umaasang mapapayapa ang espiritu at magdala ng kaligtasan na labis nilang kinailangan. Si Kim Min-jun, isang binata na may malaking kayamanan ng pamilya at mas matinding kayabangan, ay hindi nag-aksaya ng panahon sa pagdedeklara sa publiko ng kanyang intensyon. Malakas siyang nagmayabang na ang kanyang handog ay tiyak na magiging pinakamarangal, na nagpahayag na ang Sanshen, bilang isang espiritu ng kapangyarihan, ay walang alinlangang mas gusto ang marangyang pagpapakita ng kayamanan. Inilarawan niya ang isang mataas na tumpok ng kumikinang na seda, bihirang pampalasa na inangkat mula sa malalayong lupain, at pinong gawang porselana. Lahat ng ito ay simbolo ng kasaganaan ng kanyang pamilya, na pinaniniwalaan niyang walang alinlangang makakaapekto sa Diyos ng bundok. Umuugong ang kanyang boses sa pagmamataas, hindi alintana ang tahimik na dignidad ng tunay na paggalang. Si Jinho, gayunpaman, ay nakaramdam ng kirot ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pamilya, tulad ng marami, ay halos walang maya-alok. Ang kanilang payak na tahanan ay walang karangyan, ang kanilang mga bukirin ay walang inani kundi alikabok, at maging ang kanilang pang-araw-araw na pagkain ay kakaunti na ngayon. Paano niya, isang mapagpakumbabang magsasaka na walang dala, kayang makipagkumpetensya sa marangyang pangako ni Min-jun? Alam niyang higit sa lahat ay pinahahalagahan ng Sanshen ang sinseridad, ngunit kinain siya ng pagdududa. Lumibot siya sa kanyang tiwangwang na lupain, ang kanyang puso'y mabigat, nagtataka kung anong tanda, gaano man kaliit, ang posibleng makapaghatid ng lalim ng kalagayan ng kanyang nayon at ng kanyang taimtim na pakiusap para sa tulong. Habang sinisiyasat ni Jinho ang kanyang maliit, naghihingalong halamanan, isang kislap ng kulay ang nakaagaw ng kanyang pansin sa gitna ng tuyong mga sanga ng puno ng Melakoten. Doon, nakatago sa ilalim ng isang balag ng lantern na dahon, nakasabit ang isang buo, perpektong Melakoten. Kumikinang ito ng isang malambot, kaakit-akit na pamumula, bilugan at makatas, himalang hindi nagalaw ng matinding yakap ng tagtuyot.
Ito ang tanging prutas na nagawa ng kanyang pamilya na makuha mula sa kanilang lupa ngayong panahon, isang maliit na himala sa sarili nito. Napagtanto ni Jinwoo noon na ang tunay na halaga ay hindi sa dami o presyo, kundi sa sinseridad at sa kalinisan ng intensyon. Ang mahalagang Melakoten na ito, na isinilang mula sa pakikibaka at pagiging matatag, ang magiging handog niya. Kinabukasan, bago pa man lubos na sumikat ang araw, nagsimula ang isang prosesyon ng mga taga-nayon sa kanilang pag-akyat sa mga sinaunang landas ng Sanggolsen. Bawat isa ay may dalang piniling handog, ang kanilang mga puso'y halo-halong pag-asa at kaba. Si Minjun, na may hanay ng mga alipin na karga ang mga kaba ng kayamanan, ay may kumpiyansang lumakad sa unahan. Ang kanyang esmeraldang jegory ay isang matingkad na pagsabog ng kulay laban sa tahimik na kagubatan. Si Jinwoo, na tanging ang kanyang mahalagang Melakoten ang maingat na nakalagay sa kanyang kawayan na basket at isang maliit na botelya ng tubig, ay lumakad ng may tahimik na layunin. Ang kanyang tingin ay nakapako sa paikot-ikot na landas, isang tahimik na panalangin sa kanyang mga labi para sa kanyang nayon. Habang mas lumalalim ang paglakbay ni Jinwoo sa yakap ng bundok, lumamig ang hangin, at ang amoy ng mga karayom ng pino ay pumuno sa kanyang baga. Napansin niya ang isang matandang lalaki na nakasandal sa gilid ng landas, ang mukha nito'y nakaukit ang pagod, ang punit-punit nitong damit ay halos hindi nagbibigay proteksyon sa lamig ng bundok. Nanginginig ang lalaki, hawak ang isang bukol-bukol na tungkod na kahoy. Ang mahina nitong katawan ay nanginginig na tila nakikipaglaban sa isang nakatagong sakit. Maraming dumaraan ang nagmadali, ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang sa tuktok at sa kanilang sariling mga handog, ngunit ang mabait na puso ni Jinwoo ay agad na nakaramdam ng pag-aalala para sa naghihirap na matanda. Hindi pa nagtagal bago si Jinwoo, nadaanan na rin ni Minjun ang mismong lugar na ito. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakapako sa unahan, sa kaluwalhatian na inaakala niyang naghihintay sa kanya sa tuktok. Halos hindi niya napansin ang matanda, na itinuturing itong isa lamang hadlang, isang lumilipas na anino sa kanyang landas patungo sa banal na pabor. Ang kanyang mga alipin, na nabibigatan sa kanilang mabigat na dala, ay tumingin ng humihingi ng paumanhin sa matanda, ngunit iwinagayway lamang ni Minjun ang kanyang kamay na may pagtaboy, na hinikayat silang magpatuloy ng may walang pasensyang utos. Sa kanyang pagiging makasarili, lubos niyang hindi napansin ang tahimik na pagdurusa sa harap mismo ng kanyang mga mata, na inuuna ang kanyang ambisyosong layunin kaysa sa simpleng pagdamay sa kapwa. Nang walang pag-aalinlangan, lumuhad si Jinwoo sa tabi ng nanginginig na matanda. Inialok niya sa matanda ang kanyang botelya ng mahalagang tubig, hinikayat itong uminom ng dahan-dahan, ang kanyang tinig ay malumanay at nakakapagpakalma. Pagkatapos, nang may maingat na mga kamay, binuksan ni Jinwoo ang nag-iisang, perpektong Melakoten ang kanyang handog para sa Sanshan. Binasag niya ito sa dalawa, ang matamis na amoy nito ay pumuno sa hangin ng bundok, at inihandog ang mas malaki, mas makatas na kalahati sa matanda, hinikayat itong kumain. Ito ay isang sakripisyo ng kanyang pinakamahalagang pag-aari, ibinigay hindi para sa gantimpala, kundi mula sa dalisay, walang bahid na kabaitan at pagdamay sa kapwa-tao na nangangailangan. Sa wakas, ang tuktok ng Sanggolsen. Malamig at presko ang hangin, ang mga ulap ay tila lumulutang sa itaas. Isang malawak na bukas na espasyo ang nagpakita ng isang sinaunang altar na bato, ang ibabaw nito'y pinaglumaan ng daan-daang taon ng hangin at ulan, na napapalibutan ng maringal, bukol-bukol na mga puno ng pino. Nauna nang dumating si Minjun, ang kanyang mga alipin ay inaayos na ang kanyang marangyang mga handog, kumikinang na mga tela ng seda, mababangong pampalasa sa mga kahon na may barnes, at makinang na mga palamuting pilak. Namula ang kanyang mukha dahil sa pagod, ngunit mayroon ding mayabang na pag-aasam, tiyak na ang kanyang malaking pagtatanghal ay makakakuha ng atensyon at pabor ng Sanshan. Nilapitan ni Jinwoo ang altar, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Tiningnan niya ang kahangahangang handog ni Minjun, pagkatapos ay ang maliit, kalahating kain na Melakoten sa kanyang kamay, isang malinaw na paalala ng kanyang kabaitan. Sa kabila ng matinding pagkakaiba, wala siyang naramdamang kahihiyan,
tanging isang tahimik na determinasyon. Nang nakayuko ang ulo at pusong puno ng taimtim na hangarin, maingat niyang inilagay ang kanyang natitirang kalahating melikoten sa isang malinis, patag na bato sa tabi ng altar. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang simpleng tasa na gawa sa kawayan na puno ng malinaw na tubig mula sa bukal ng bundok, na kinuha mula sa isang kalapit na patak, isang handog ng dalisay, walang bahid na kalikasan. Isang katahimikan ang bumalot sa tuktok. Isang biglaan, mahinahong bugso ng hangin, na nagdadala ng amoy ng pino at sariwang ulan, ang humagibis sa malawak na espasyo, na nagpasayaw sa mga karayom ng pino. Pagkatapos, mula sa gilid mismo ng kagubatan, lumabas ang matandang tinulungan ni Jinwoo, ang kanyang mahinang anyo ay nakatayo na ngayon ng tuwid at nagniningning. Ang kanyang mga mata, na dating pagod, ay kumikinang na ngayon ng isang di makamundong liwanag, at ang kanyang punit-punit na damit ay kumislap, na nagbagong anyo sa isang umaagos na balabal ng ulap at malabay na berde. Ang bukol-bukol na tungkod ay naging isang buhay na sanga ng isang sinaunang puno, na pinutungan ng kumikinang na mga dahon. Ito ang Sanshan, ang espiritu ng bundok, sa lahat ng kanyang maringal na kaluwalhatian. Ang tingin ng Sanshan, malalim at lubos na nakakaalam, ay unang damapo sa marangyang mga handog ni Minjun. Isang malalim, umaalingaw na tinig, tulad ng kaluskos ng mga sinaunang pino, ang pumuno sa hangin. Nagdala ka sa akin ng kayamanan, binata, ngunit ang puso mo ay baog. Sinubukan mong bilhin ang pabor ko sa pamamagitan ng material na yaman, ngunit nilagpasan mo ang pagdurusa sa mismong landas ko, na pinapahalagahan lamang ang iyong ambisyon. Isang mahina, kumikinang na ulap ang bumangon mula sa mga handog ni Minjun, na nagpapadilim at nagpawalang buhay sa mga ito. Nawalan ng kinang ang mga seda, naging alikabok ang mga pampalasa, at nabasag ang porselana, na nagkawatak-watak sa wala sa harap ng kanilang nagulat na mga mata. Pagkatapos, ang nagniningning na tingin ng Sanshan ay bumaling kay Jinwoo. Lamambat ang mukha ng espiritu, isang malumanay, nakakaalam ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. At ikaw, kabataan, ang tinig ay umalingaw-ngaw, puno ng init, nagdala ka sa akin ng kalahating kinain na prutas at isang tasa ng simpleng tubig. Gayunpaman, ang puso mo ay puno ng habag at pagkabukas palad. Nakita mo ang isang kaluluwa na nangangailangan at inialok ang iyong pinakamahalagang pag-aari, hindi mo alam na ito ay isang pagsubok, ngunit kumilos ka ng dalisay mula sa kabutihan. Habang nagsasalita ang Sanshan, ang payak na kalahating melikoten ni Jinwoo ay pumintig ng isang mainit, gintong liwanag, at ang simpleng tubig ng bundok ay kumikinang ng isang di makamundong kislap. Sa isang huling, maringal na kumpas, itinaas ng Sanshan ang kanyang tungkod patungo sa kalangitan. Maitim na ulap, na hindi nakita kanina, ay mabilis na nagtipon, umiikot na puno ng mystical na enerhiya. Isang malalim na ugong ang umalingaw-ngaw sa kabundukan, hindi ng kulog, kundi ng sinaunang kapangyarihan na gumigising. Pagkatapos, ang unang malumanay na patak ng ulan ay nagsimulang bumuhos, malambot at banayad, hinahaplos ang tuyong lupa, mabilis na naging isang tuloy-tuloy, nagbibigay buhay na buhos ng ulan. Ang mismong bundok ay tila bumantong hininga sa ginhawa, ang mga puno nito'y kumikinang ng bagong sigla, at isang buhay, puno ng pag-asa na enerhiya ang bumalot sa buong tuktok. Ang nagbibigay buhay na ulan ay bumuhos mula sa kalangitan hindi lamang sa Sanggolsen, kundi sa buong lambak, na umaabot sa bawat tuyong bukirin at pinatuyong ilog. Sa loob ng ilang sandali, ang umagos na batis ay lumaki at naging isang umaagos na ilog, ang tubig nito ay malinis at sagana. Ang mga lanta na pananim sa mga bukirin ay nagsimulang bumuka, ang kanilang mga dahon ay umaabot patungo sa kalangitan, kitang-kita na bumabalik ang kanilang matingkad na berdeng kulay. Ang nayon, na dating lubog sa kawalan ng pag-asa, ay muling isinilang, nilinis ng pagpapala ng espiritu. Ang tawanan, na matagal nang nawala, ay umalingaw-ngaw na ngayon mula sa bawat tahanan, umuugong sa muling nabuhay na tanawin. Para naman kay Minjun, malinaw ang hatol ng Sanshan. Habang ang pagpapala ng bundok ay nagdala ng buhay sa nayon, napansin ni Minjun na ang mga lupain ng kanyang pamilya ay kakaibang hindi nagalaw ng ulan,
nananatiling tuyo at baog tulad ng dati. Ang kanyang dating pinahahalagahan na mga pag-aari, mga simbolo ng kanyang mababaw na kayabangan, ay patuloy na nagkawatak-watak, isang patuloy na paalala ng kanyang maling prioridad. Pinanood niya, napayuko at nahihiya, habang bumabalik ang kasaganaan sa mga taga-nayon na kanyang hinamak. Ang kanyang kayamanan, na walang pundasyon ng habag, ay napatunayang walang halaga, nagsisilbing isang malinaw na aral para sa lahat ng nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Si Jinwoo, gayunpaman, ay nakita ang kanyang maliit na halamanan ng Melakoten na namumulaklak ng isang hindi pa nararanasang sigla, nagbubunga ng mas matamis at mas sagana kaysa dati. Ang mga taga-nayon, na nakasaksi sa kanyang walang sariling gawa at sa banal na interbensyon ng Sanshan, ay ipinagbunyi siya hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang patunay sa kapangyarihan ng tunay na kabaitan. Si Jinwoo, na laging mapagpakumbaba, ay nagpatuloy sa kanyang masipag na trabaho, ibinabahagi ang kanyang bagong tuklas na kasaganaan sa lahat ng nangangailangan nito. Naging tahimik siyang pinuno, ang kanyang mga gawa ay mas malakas na nagsasalita kaysa sa anumang pagmamayabang, ang kanyang buhay ay isang buhay na halimbawa ng tunay na turo ng espiritu ng bundok. Kaya nga, ang alamat ng ang pagsubok ng espiritu ng bundok ay naging isang walang hanggang kwento na ibinubulong sa mga henerasyon, isang malumanay na paalala na ang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa laki ng pag-aari ng isang tao, kundi sa sinseridad ng puso ng isang tao. Itinuro ng Sanshan sa kanila na ang mga gawa ng kabaitan, habag, at kapakumbabaan, maging ang pinakamaliliit, ay nagtataglay ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang pagpapakita ng kayamanan o ambisyon. Ang mga taga-nayon ng Sanggolsen ay muling umunlad, habang buhay na ginagabayan ng tahimik na karunungan ng isang mapagpakumbabang binata at ng malalim na aral na ipinagkaloob ng maringgol na espiritu ng bundok. Umaasa kaming nasiyahan kayo sa nakakaantig pusong paglalakbay na ito sa Koreanong alamat. Kung tumagos sa inyong puso ang kabaitan ni Jinwoo, mangyaring i-like ang video na ito, ibahagi sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng karunungan at hiwaga. Hanggang sa susunod, naway ang inyong landas ay gabayan ng isang pusong puno ng habag.